straight, quarter run, switchback, curved, at spiral stairs. Ano-ano nga ba ang mga tamang sukat or dimensions para sa tamang pag-design ng mga stairs na ito? Tara, alamin natin dito sa Arkitekturo. You'll probably experience na mauntog, matapilok, or mahirapang umakyat sa baitang ng isang hagdan dahil sa maling disenyo nito. In this episode, iisa-isahin natin ano-ano nga bang mga tamang sukat or dimensions sa pagdi-design ng iba't ibang uri ng stairs. Please take note that these dimensions are for new construction stairs and does not apply for the existing stairs. Unahin natin ang mga straight, quarter turn, at switchback stairs. Mahalagang maunawaan natin kung ano-ano nga ba ang mga allowed na minimum stair width or lapad ng hagdan as per code. Minimum of 750 mm wide for stairs that will serve an occupant load of less than 10 persons. Minimum of 915 mm wide for stairs that will serve an occupant load of less than 50 persons. And minimum of 1,120 mm wide for stairs that will serve an occupant load of more than 50 persons. Tandaan na ito ay mga minimum lamang at maaaring higitan as necessary. Sa pagsukat ng clear width, kailangan natin bantayan ang mga pagusli sa gilid ng hagdan na maaaring magpaliit sa required na lapad nito. As per the National Building Code, trims and handrails shall not reduce the width of the stairs by 100 mm. As per the Fire Code of the Philippines, the minimum stair width shall be clear of all projections o dapat walang anumang bagay ang nakausli, except or maliban na lang sa projection at or below the handrail height katulad ng handrails, brackets, and balusters na nakausli o nakalabas ng hindi lalagpas sa 114 mm from the sides of the stairs. Ibig sabihin, kung ang projections ay within what is allowed by the code, the stair width shall still be measured within the finished sides of the stairs. If mayroong projection na lumagpas ng 114 mm from the sides of the stairs or lumagpas ng handrail height katulad ng mga stair ornamentation, ang clear width of the stairs ay susukatin na mula sa edges ng mga projections. With regard sa tread or lapad ng apakan, ito ay sinusukat horizontally from the edge to edge of the stair nosing. Ito ay hindi dapat bababa sa 250 mm as per the National Building Code at 280 mm as per the Fire Code. By rule of stringency, it is recommended to follow the minimum dimension of the Fire Code of the Philippines as it sets the more stricter requirement in designing a comfortable and safe stair. For winders or yung mga steps na ginagamit to change directions in quarter turn or switchback stairs na walang landing, ito ay may minimum tread depth na 150 mm on the innermost corner and shall have a minimum tread depth of 280 mm perpendicular to the nosing at a point of 305 mm from the narrowest edge. Ang riser naman or taas ng isang baitang ay hindi dapat bababa sa 100 mm at hindi dapat tataas pa sa 200 mm as per the National Building Code at 180 mm naman as per the Fire Code of the Philippines. Again, it is recommended to follow the more stringent requirement of the Fire Code of the Philippines of 180 mm as the maximum height of stair riser. Regarding variance, hanggat maaari, dapat ay pare-pareho o iisa lamang ang sukat ng mga treads at risers ng isang hagdan. But if hindi ito maiiwasan, ang variance or pagkakaiba-iba ng sukat ng treads and risers in any flights of the stair ay dapat hanggang 5 mm lamang. Ang pinakamaliit na sukat at pinakamalaking sukat ng magkakaibang tread at riser sa buong kahabaan ng isang stairs ay dapat hindi lalagpas ng 5 mm. With regard sa design ng landing, if ang kabuuang taas ng hagdan from one floor to another floor level ay hindi lalagpas ng 3.6 meters, maaaring tuloy-tuloy at walang intermediate na landing ang hagdan. Ngunit, kung ang kabuuang taas ng hagdan ay higit na sa 3.6 meters, kinakailangan ng mag-provide ng intermediate landing.
Ang landing ay kailangan upang mapigilan ang tuluyang pagkahulog ng mga taong nadulas o nadapa habang umaakyat o bumababa sa hagdan. Ito ay nagsisilbi ding pahingahan kung ang isang flight ng stairs ay masyadong matarik para sa gumagamit nito. For quarter run and switchback stairs, ang lapad ng landing ay dapat katumbas ng lapad ng hagdan. Kung ang required na lapad ng stairs ay 1,500 mm, dapat 1,500 mm din ang lapad ng landing. But for straight run stairs, ang lalim ng landing ay maaaring hanggang 1,200 mm lamang. Kahit ang lapad ng hagdan ay higit pa dito. With regard sa headroom or ang vertical clearance ng hagdan, ito ay hindi dapat bababa ng 2 meters. Ito ay sinusukat ng patayo mula sa edge of the nosing patungo sa ceiling or any obstruction or protrusion above the stairway. With regard sa handrail, ito ay dapat provided on both sides of the stairs, and it shall continue for the full length of each flight of stairs. It shall be continuously graspable along the entire length of the stairs. As per the NFPA 101, a circular handrail shall have a cross-sectional diameter of 32 to 51 mm. Ngunit, kung ang hugis ng handrail ay hindi pabilog, ang perimeter dimension ng handrail shall not be less than 100 mm but not greater than 160 mm with maximum cross-sectional dimension of 57 mm. Halimbawa, ang isang rectangular handrail ay maaaring magkaroon ng dimensions na 50 mm width by 27 mm height, kung saan ang kabuoang perimeter nito ay may kabuoang sukat na 154 mm at ito ay may cross-sectional dimension na wala pang 57 mm. Regarding sa clearance o layo ng handrail sa wall, ang Batas Pambansa 344 or Accessibility Law ang may most strict or stringent requirement na 50 mm clearance upang ito ay madaling mahawakan ng mga gagamit ng hagdan. As per the National Building Code of the Philippines, ang handrail ay required lamang kung ang stairs ay may 4 na risers o higit pa. Hindi kinakailangang mag-provide ng handrail para sa stairs na may 3 risers lamang o mas mababa pa. Also, as per BP 344, ang stair handrails ay kinakailangang mag-extend o pahabain ng 300 mm mula sa edge ng tread nosing sa pinakamababa at pinakamataas na step ng stairs. Ito ay upang matulungan ang mga gagamit nito na mahawakan na ang handrail bago pa sila magsimulang umakyat at bumaba ng hagdan. Ang handrail ay hindi maaaring bumaba ng 800 mm at hindi maaaring tumaas ng 865 mm measured vertically from the tread nosing. As per the Fire Code of the Philippines, kung ang lapad ng hagdan ay higit na sa 2,230 mm, kinakailangan ng mag-provide ng intermediate handrail between the side handrails. It is also required that the ends of handrails shall be returned or shall terminate in newel posts or safety terminals. Ito ay upang maiwasan ang aksidenteng pagsabit ng mga gumagamit ng hagdan. Para naman sa guards, ito ay kinakailangan i-provide upang maprotektahan ang mga gumagamit ng hagdan mula sa pagkahulog. Kagaya ng handrail, it also shall continue for the full length of each flight of stairs. Ang guards shall have a minimum height of 910 mm if it is used on stair landings, protecting users from changes in level of 1 story only. The guard shall be 1,060 mm in height if it is protecting users from changes in level of more than 1 story. Also, ang guard ay required if mayroong more than 305 mm na horizontal distance opening between successive stair flights or between landings. As per the Fire Code of the Philippines, ang mga butas sa guardrails, kagaya ng space between balusters, vertical rails, at solid panels like glass railings, ay hindi dapat hihigit pa sa 152.5 mm. Mahalagang pagtuunan din ng pansin na mas istrikto ang requirement ng NFPA 101 o Life Safety Code, a referral code of the Fire Code of the Philippines, ukol sa mga openings ng guards. As per the NFPA 101, ang butas ng intermediate rails or ornamental patterns ng guards ay dapat maliit lamang at hindi dapat makalusot ang spear
na may 100mm diameter up to the height of 865mm. Also, the triangular opening formed by the riser, tread, and bottom element of the guardrail shall be of such size that a spear of 150mm is not able to pass through the triangular opening. Ito ay upang maiwasan ang aksidenteng pagkahulog ng mga bata na maaaring makalusot kung malaki ang butas ng guards. Para naman sa curved stairs, or yung stairs na kumukurba na walang central column to support the whole stairs, nag-a-apply dito ang lahat ng provision ng straight run stairs except for the tread width. Ang tread o apakan ng curved stairs shall be 280mm measured perpendicularly at a point of 305mm from the narrowest o pinakamakitid na dulo ng tread. Dapat din tandaan na ang sukat ng inner radius o ang pangloob na kurbada ng curved stairs ay dapat doble ng lapad ng hagdan. Halimbawa, kung ang lapad ng hagdan ay 1,200mm, ang inner radius ng stairs ay hindi dapat bababa ng 2,400mm. Para naman sa spiral stairs, unique ang dimension requirements nito. Kung ang occupant load that is being served by the spiral stairs is more than 3 persons, ito ang mga dimension requirements. Ang required stair width ay susukatin hindi sa center column to outside edge ng stairs. Ito ay sinusukat mula sa portion of the stairs na may 280mm tread depth perpendicular to the nosing patungo sa outer edge ng spiral stairs. As per the Fire Code of the Philippines, kailangan din maglagay ng additional 265mm width after the required stair width going to the edge of the handrail. Keeping in mind that the inner handrail shall be 610mm or less from the point na mayroong 280mm tread depth. Both handrails shall be provided on both sides. Kapag nagawa na ito, saka palang malalaman ang total required width ng spiral stairs. Ang riser height, headroom dimension, guardrail dimensions, at handrail clearances ay katulad lamang ng requirement for the straight stairs. Kung ang occupant load that is being served by the spiral stairs is not more than 3 persons, ito ang mga dimension requirements. Ang required stair width ay maaaring 660mm lamang compared sa minimum stair width na 750mm. Ito ay sinusukat mula sa portion ng stairs na may 190mm tread depth at a point 305mm from the narrower edge. The risers shall not exceed 240mm. All treads shall be identical and handrails shall be provided on both sides pa din. The headroom shall not be less than 1,980mm. So there you go, the ultimate stair dimensions guide. Mahalagang maunawaan natin ang mga tamang sukat or dimension requirements as per code for the comfort and safety of the building occupants. Maraming salamat sa panonood, and if you would like to know more, please don't forget to like and subscribe. Bye!